alam niyo po, ang utak natin ay parang sponge. Inihigop lahat nito ang lahat ng information na nakikita natin. Pero pag sobra pong dami ang balita, lalo na po kung ito ay negatibo, nagiging overactive ang response ng ating katawan. Tinatawag po itong hyperarousal. Parang lagi ka naka-alert mode sa lahat ng bagay. Kaya kahit pagod ka, hindi pa rin bumababa ang stress hormones tulad ng cortisol. At dito pumapasok ang insomnia. So ano-ano ba mga signs na naapektuhan ka na ng mga news-related stress? Siyempre, number one, madali kang magising sa gabi o hirap ka nang makatulog. Number two, you feel lagi kang pagod at irritable. Number three, mas madalas ang tibok ng puso mo kapag may breaking news. Or you feel helpless or even hopeless kapag ikaw ay may krisis. Kaya po, kung kayo po ay may ganitong simptomas, araw-araw, I think it's time for you to take action. So, huwag niyo pong isipin na sinasabi ko na huwag ka nang makibalita. Importante pa rin po ito para ikaw ay maging informed. Pero pwede mong gawin ang mga ito. Limit news consumption. Piliin ang oras at source ng balita. Huwag yung scroll ka lang ng scroll lalo na pag bago ka matutulog. Pangalawa, practice sleep hygiene. Gawin mong regular ang oras ng tulog mo. Iwasan mo ang gadget that's 1 hour before your intended sleep. Number three, relaxation techniques. So, siyempre, nandyan yung deep breathing. You do some meditation, you do some journaling. At personally, ako po, I always pray. So, yun ang aking way of relaxation. Pang-apat, you have to stay active. Regular exercise para bumaba ang iyong stress hormones. Pero, hindi mo gagawin yan 2 to 4 hours before your intended sleep. Kasi lalo kang hindi makakatulog. And lastly, you have to seek support. You have to talk to your family or kaibigan kung sobra na ang bigat ng mga balita para sa iyo. Maraming pasyente nagtatanong, Doc, kailangan ko bang uminom ng sleeping pills? Lagi kong sagot, hindi naman agad-agad. May behavioral at lifestyle intervention na pwedeng gawin bago tayo uminom ng gamot. If you are on your complete meal, you don't need additional vitamins because you get that from the food that you take. If you have a complete balanced diet, but if there are conditions, example, you refrain from eating fruits, hindi ka pwede, hindi ka nag-vegetable, that's the only time that you need supplementation. That all vitamins do have its own recommendation absorption sa body and the rest are exceeded. Nilalabas natin yan. Kaya hindi pwedeng you take it on your own. Kaya kailangan talaga, in everything that you take, you better ask your physician about it. Ang katawan po natin has its own mechanism para i-maintain ang normal balance. Yung calcium supplement on osteoporosis. So pag nag-menopause ka, 'di ba, wala ka ng estrogen and it actually is needed for the bones para maging strong. That's why when you go into menopause, nagkakaroon ka ng tinatawag na osteoporosis. Nagiging hindi na siya matibay. Your bones are really prone to fracture. Okay? So ang ginagawa, kaya importante po na magkaroon ng calcium supplement kasi yung calcium po kasi nanggagaling sa bone actually. So there's normal bone breakdown para mag-release ka ng calcium and phosphate. Ngayon, since osteoporotic ka na, kung magbe-breakdown ka pa ng bones, hindi niya masusupplement enough yung calcium na kailangan ng katawan mo. That's why you need the calcium supplementation when you become menopause. Hindi na pag-uusapan madalas ang perimenopause. And meron kaming segment ni Dr. Nitz about symptoms. Palpitation, hinihingal, akala mo may sakit sa puso, etc. Mood swings, hindi nakakatulog, no? So, hot flashes. And we always think, kasi pa-menopause ka na. Pero may mga patient kasi, even after menopause, they still experience the symptom. Diba? Can we still point it to hormonal change? Yes, you can, but the one thing that you have to do is make sure that it's not another problem. Kasi minsan ang nangyayari, lahat ng nararamdaman natin, sinasawalang bahala natin, di ba? Parang sinasabi natin, ay, it's part of getting old. Yung hindi natin pagtulog, yung hindi natin maayos na pagkain, yung mga mood swings natin, especially if it refers to the heart, yung mga palpitations, mga ganyan, you cannot always attribute all those things to your perimenopausal changes that happens. Siguro mas maganda, you consult an OB and then if the OB will be able to rule out na wala kang problema, then that's the time you need Dr. Cynthia for you to be able to further work out kung ang problema ba ay totoong nasa puso or hindi. Akala ng marami okay lang ang kulang ang galaw.
basta wala kang nararamdaman. Pero ito ang totoo. Ang Pilipinas, isa sa mga most inactive countries in Southeast Asia. At ang epekto nito, malaki. Obesity, diabetes, at sakit sa puso. So scientific studies show na kapag kulang ka sa physical activity, tumataas ang risk ng obesity at metabolic syndrome, type 2 diabetes, hypertension at heart disease, or even depression and anxiety. Nako, may pasyente nga akong 42 years old. Hindi naman obese, pero halos walang physical activity. Isang araw, dinala na kagad sa ER dahil sa chest pain. Turns out, nagkaroon na siya ng mild heart attack. So that's how inactivity actually sneaks up on you. Myth, kailangan ba ng gym membership? Fact, walking 45 minutes a day can actually cut heart disease risk by 30%. Myth, wala kasi akong oras. Fact, 10 minutes, 3 times a day is just as effective. Myth, okay na ang active ko naman sa work. Fact, household chores don't equal structured exercises. So here is what you can do. Stand up and stretch every hour. Walk while taking calls. Take stairs instead of elevators. Most importantly, make family time active. Walk after dinner, you dance, you play with the kids. Ano? Dok, paano kung may sakit ako at hindi ako makapag-exercise? Meron naman pong mga safe options like chair exercises, some stretching, or light yoga. Dok, paano po kung busy? Meron din naman tinatawag na micro-workouts. 10 minutes here, 10 minutes there, and it all adds up. May mga pasyente akong nagtatanong, Doktora, safe po ba na bumili ng online medications? Ang tanong ko, anong klaseng medication? Whether it's vitamins, whether it's supplements, whether it's really medication for blood pressure or diabetes control. Medyo delikado. Why? Hindi natin alam kung ito really ay FDA approved. So, paano mo malalaman na fake ito? So, una sa packaging. So, madalas, may mga maling spelling or faded ang mga print. Dapat tinitingnan nyo yan. Pangalawa, kung sobrang mura compared sa mga nabibili sa ating mga kilalang butika, syempre dapat magduda ka na. Pangatlo, walang lot number, batch number, or FDA seal. So, dapat tinitingnan nyo rin yan. At kung binibenta lang ito sa social media, walang resibo at wala kahit anong reseta at nakakabili ka, well, that's a red flag already. Rule of thumb, kung masyadong maganda para maging totoo, magduda ka na. Ang liver at ang puso ay magkaibang organ, pero magkaugnay sila sa kanilang trabaho. Kapag may fatty liver ka, ibig sabihin, may chronic inflammation ka sa iyong katawan. Isipin din, baka may problema na rin sa cholesterol. At lastly, mataas ang chance mo na baka meron ka ng insulin resistance. At lahat ng ito ay risk factors para sa sakit sa puso. High blood ba yan? Or heart attack? Or even stroke? At habang akala mo liver lang ang may problema, posibleng ang puso mo pala ang mas may peligro. So, paano malalaman na meron kang fatty liver? Hindi ito agad mararamdaman, pero may mga clues. Laging pagod, kahit sapat ang tulog, bigla ang pagdagdag sa timbang. Minsan, may konting kirot sa kanang taas ng tiyan, or brain fog, o parang mabagal mag-isip. Kaya kung may risk factors ka, overweight ka, diabetic or sedentary, magpatingin ka na. Huwag mong intayin na lumala pa ito. Pwede pa ba itong maagapan or ma-reverse? Pwede. Ito ang good news. Pwede pa itong bumalik sa normal. Sa ultrasound, marami kang makikitang clues na ikaw ay meron ng fatty liver. Nagsisimula ito sa tinatawag na hepatic steatosis. So ito, hindi pa nababalutan ng taba ang ating atay. So in an early stage, madali itong maagapan. So ito ang mga proven na paraan. Bawasan ng sugar at refined carbs. Alisin muna ang soft drinks, white rice, or processed food. Dagdagan ng protein at healthy fats. Huwag kayong matakot sa itlog, isda, nuts, or even olive oil. Gumalaw ka araw-araw. Kahit simpleng brisk walking lang, malaking bagay na. Magbawas ng timbang, kahit 7 to 10% na weight loss. Dahil may impact na agad sa liver health mo. Iwasan ng self-medication. May mga supplements at gamot na nakakasama sa liver, lalo na kung walang guidance mula sa iyong doktor. At syempre, magpa-laboratory kaagad. Gawin mo ito regular. Pwedeng sa umpisa, every month,
Pero minsan, madalas, 3 months. Walang masama na magpa-check up. Mas mabuting maagapan ng lahat. Dahil masama, lalo na pag ito ay napabayaan. So bilang doktor sa puso, bakit kailangan pag-usapan ng liver, karugtong ng puso? Kasi ito ay part ng metabolic health mo. So kapag liver ay inflamed, madalas ang cardiovascular system natin ay stressed din. At kung ikaw ay may family history ng heart disease, ikaw ay overweight or diabetic, don't forget your liver. Maraming pasyente nagtatanong, Doc, yung ibibigay na gamot mo ba sa akin makakasira ng aking bato? So kadalasan ang sagot ko, definitely hindi. Bilang doktor, responsibilidad namin na protektahan ang lahat ng organs ng iyong body pag nagbigay kami ng gamot, especially ang inyong mga bato. Now, there are some instances wherein may mga gamot na iniinom ninyo na number 1, hindi galing sa doktor, na i-advise ng kapitbahay, nakita sa Facebook, nakita sa isang commercial, na you try taking it which is not advised by a physician and you continuously take it, then hindi mo alam, maaring ito ang makakasira sa iyong mga bato. Kaya importante, pag may mga gamot, kahit saan pagaling yan, you have to inform your physician about it para magkaroon ng mabuting advice tungkol sa pag-inom nito. So bakit nga ba tinawag na silent killer ang chronic kidney disease? Number 1, usually wala siyang simptomas. Pangalawa, normal ang ihi, pero during this period, tumataas na ang inyong mga creatinine. Ang masama, minsan late stage na. So nandun ka na sa stage na ikaw ay idadialyze na. So ang tanong madalas is, pag ikaw ba ay mayroong chronic kidney disease, namamana ba ito? Well, yes, kasi may contribution din ang genetic composition ng isang individual. May mga disease like for example, chronic or acute glomerulonephritis, gouty nephropathy, no? Ito yung mga kidney condition that are somehow related to the genes that eventually can affect you and cause chronic kidney condition.